Magandang umaga mga ka-friendly. Ang iba-vlog ko po ngayon ay tungkol sa gagawa po ako ng ball gown para sa dibo ngayong darating na November 30. Medyo na late upload lang po ito kasi sa sobrang busy ko. So, ang mangyayari nga po sana kasi nito ay magre-rent lang po din sana sila ng gown na dadagdagan ko lang kasi wala akong available sa kulay na gusto nila. So, ang gusto nila kung ano yung tapos na gown ko, dadagdagan lang ng mga tatlong kulay combination para sa makukuha yung yung gusto ng debutant na design ng gown. So, pumayag na sana ako nun, kaso lang naisip ko parang sayang naman yung gastos para pandagdag dun sa gown. At saka medyo overcrowded na siya kapag yung gown ay tapos na, tapos dadagdagan pa ng ibang decoration. Parang pwede naman siya pero parang masasayang kasi pagkatapos ng dibo kung sakaling tatanggalin natin siya, yung mga binibili natin mga gamit na dinagdag natin doon, parang hindi siya yung parang nasasayang lang kasi parang hindi siya nabuo. So sayang naman yung gastos na ganun kalaki tapos hindi naman na nagawa ng maayos. So ang ginawa ko, yung binigay niya sa akin na pangrenta, dinagdagan ko na lang para makabili na ako ng mga materials at maigawa ko siya ng ball gown na bago talaga. So ngayon naman itong ball gown na to, ang ginawa ko ay siya, yung sa whole gown niya ay plain kulay pink, tapos parang silky yung niya na parang cellophane. Kung tingnan natin parang cellophane na may kulay na makintab, parang ganun. Tapos ang ginawa ko, iisang gown siya na magiging maaari natin siyang malagyan ng topping ng iba't ibang design. So pwede natin siya i-combine ng magenta, pink to magenta, pwede rin magiging pink to powder blue, pwede rin siyang maging pink, o katulad nitong ginawa ko ngayon na i-combine ko siya sa tatlong kulay. So from pink, dadagdagan ko siya ng lavender at saka royal blue. So magkatulad lang yung tela niya na medyo silky na parang cellophane na makintab. So, pero kung gustuhin naman natin tanggalin yung niya, kasi ang ginagawa ko, gumawa lang ako ng mga iba't ibang flowerets na mula din sa tela na ginagawa kong gown. So, yung mga tira-tira niyang tela, so ginawa ko siyang mga flowerets na parang 5 petals, yung ganun. Tapos, nilagyan ko lang yung ang bala ko dito, lalagyan ko lang ng magic tape yung gown. Tapos maaari nating tanggalin yung topping niya sa baba. Tapos yung sa upper part niya ay pwedeng papalitan lang yung flowerets niya. So nasa sa atin na kung ano yung gusto ng customer o kung ano yung gusto nyo na ilalagay natin para sa upper part ng ball gown. So ganito ang makikita nyo sa aking ginagawa. Mamaya makikita nyo yung kalabasan ng ball gown na to. So ang makikita nyo lang dito ay dalawang design, pero kung tutuusin, kung tatanggalin natin yung topping nito, maaari pa nating madagdagan ng kung ano-ano pang kulay na gusto nating combine sa gown. Katulad nitong ginawa kong gown, pink siya, pero kung tatanggalin natin yung ginawa kong topping na katulad din ng kulay pink, maaari siyang tanggalin, maaari siyang dagdagan ng kulay lavender. Tapos pwede rin natin tanggalin yung kulay lavender, tapos papalitan na naman natin ng royal blue or powder blue, or kung tanggalin lahat natin yung kulay na ginagawa kong pang topping, maaari din natin siyang palitan ng silver, yung mga tulle lace na may mga decoration na silver. Maganda din siya i-combine sa pink. So ayan, maganda talaga siya tingnan. So iisang gown, kakaiba ang mga design kasi sa panahon kasi ngayon nag-upgrade, nagiging uso na rin yung iisang gown na kahit ano-ano na lang yung design na dinadagdag natin. So katulad sa akin, nagpaparent ng mga gown, kailangan mag-upgrade din tayo. So kung ano yung naging uso, sasabayin din natin yung ganyan.
So, ganito yung mangyayari sa gown ko ngayon. So, sa mga debutant, kung gusto nyo ng pink at saka silver combination, maaari din natin itong palitan. So, kung gusto, basta nasa sa inyo na kung ano yung gusto nating idagdag dito. Nasa sa inyo na. I-suggest nyo lang sa akin. Ako na ang bahalang gumawa kung paano ko i-develop yung design ng gown na kakaiba na naman sa dating naging design niya. So, makikita nyo dito sa video ko hanggang sa final na mga ginagawa ko. Maganda siya. Maganda ang kalabasan niya. So, ang mahirap lang dito kasi itong klase ng tela na ginagamit ko ay madali siyang madaling masira yung tela niya. Napaka-sensitive niya kasi para siyang plastic cellophane na yung masyado siyang yung kung ano yung sukat na ginuguhit natin, kailangan kapag ikakat mo yung tela, kailangan meron kang malaking allowance na ilalagay kasi madali siyang natatanggal yung mga niya, yung tela niya madali siyang masira. Masilan talaga siya. So ito, nahihirapan ako dito. Pero okay lang, talagang challenge din naman. Ang kagandahan kasi dito, kung iba-iba yung gown iba-ibang klaseng tela ang ginagamit natin, dito natin malalaman kung may mga tela palang napakasilan, may mga telang madali lang tahiin, may mga tela basta kakaiba siya, marami tayong na-experience. So, ang mai-share ko lang sa inyo tungkol dito sa mga gusto ring gumawa ng ganito. Kung gustuhin nyo lang, kung interesado talaga kayong makagawa ng ganito, nasa sa inyo na yan. Ang matutunan nyo rin naman kung paano ito gawin, basta sikapin nyo lang talaga na makagawa. At saka kung kahit naman hindi kayo gaanong marunong gumawa nito, sasabihin ko sa inyo, nangyari din yan sa akin noon. Kasi syempre nag-umpisa ako, medyo hirap din ako kasi hindi ako gaanong marunong gumawa nito. Pero sa katagalan, dahil interesado ako, sinisikap kong matuto. So the more na gumagawa ako ng mga design, the more din nadadagdagan yung mga idea ko kung paano ko i-add on, kung paano ko i-upgrade yung mga design ng gown na gusto ko. So, ayan, ito na, makikita nyo na kahit ano-ano na lang yung ginagawa ko. Talagang mahirap din talaga siya kasi unang-una pa lang sa paggawa ko sa design sa mga gusto kong mga design ay unang-una hindi ako makakatulog kasi lagi kong iniisip kung paano ko i-pattern yung design na gusto ko. Tapos pagdating naman dun sa pagpa-pattern, kailangan i-picture out mo muna, i-imagine muna natin kung ganun yung nagiging kung ganun yung pagiging design ng ating gown. Kailangan ganito ang pagkagawa ng pattern niya, ganyan. So, minsan naman kapag hindi talaga maiwasan, talagang nahihirapan din ako kasi iniisip ko baka mamaya kung gugupitin ko yung tela na ganito, ano kaya magiging kalabasan, baka masisira lang yung tela. Hindi naman siya talaga lahat na perfect tayo sa lahat ng plano natin. Kailangan pag-isipan din talaga bago natin ikat yung tela kasi sayang naman kapag nasira yung tela, talagang bibili na naman tayo ulit, magastos na naman. Ang makikita nyo dito sa panghuling video ko ay ang pangalawang topping na kinukumbine ko siya sa tatlong kulay at tinatawag ko siyang curly topping.